Si Elias na propeta ng Diyos ay nagtagumpay sa labanan laban sa 850 bulaang propeta, isang labanang hindi kailanman nangyari dati. Sa panahong ito, kung kailan laganap ang mga bulaang propeta, suriin natin ang tagumpay ng Church of God sa pamamagitan ng mga propetical na tagpo. Si Ahab ay ang hari ng Israel na sumasamba sa Diyos, pero pinakasalan niya si Jezebel na sumasamba sa ibang mga Diyos. At nagtayo siya ng isang templo para kay Baal at gumawa ng mga sagradong poste, gumagawa ng higit na masama kaysa sa lahat ng hari na nauna sa kanya. Labis na nagalit ang Diyos at sinugo niya si Propetang Elias kay Ahab para balaan ito tungkol sa kanyang kasalanan. Ano ang naging reaksyon ni Ahab? Tunay ba siyang nagsisi sa kanyang pagkakamali? Hinding-hindi. Si Ahab na natukso ni Jezebel ay malupit na pumatay sa mga propeta ng Diyos. At ayon sa salita ng Diyos, nagsimula ang isang matinding taggutom sa buong Israel. Si Haring Ahab, na labis na dismayado dahil sa mahabang taggutom, ay naghanap kay Elias para muling humiling ng ulan. Pagkatapos, hiniling ni Elias sa hari na ipatawag ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Asherah tungo sa bundok Carmel. Tinipon ni Ahab ang buong bayan at ang mga bulaang propeta sa bundok Carmel. Pagkatapos, naganap ang di pangkaraniwang labanan ng 850 laban sa isa, kung saan hinayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Hayaan niyong ipaliwanag ko ng saglit ang labanan. Una, si Elias at ang mga bulaang propeta ay kumuha pareho ng isang toro. Nagputol-putol nito at naglagay nito sa ibabaw ng kahoy. Ang mahalaga sa oras na ito ay na hindi nila ito sinunog. Bakit? Pag si Elias at ang mga bulaang propeta ay tumawag sa pangalan ng kani-kanilang Diyos, ang Diyos na sasagot sa pamamagitan ng apoy mula sa langit ay mabubunyag bilang ang totoong Diyos. Kung gayon, ano ang naging resulta ng labanang ito? Kahit na ang 850 bulaang propeta ay sumigaw at nagpadanak pa ng kanilang dugo mula umaga hanggang gabi, walang sagot mula sa langit. Ang kanilang mga Diyos ay huwad. Pagkatapos, kumuha si Elias ng 12 bato ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob at nagtayo ng isang dambana at maalab siyang nanalangin sa Diyos ng langit. Pagkatapos ng maalab na panalangin ni Elias, kagulat-gulat na bumaba ang apoy mula sa langit at ang pagkakakilanlan ng mga bulaang propeta ay nahayag sa harap ng mga Israelita. Ito ang makapangyarihang gawa kung saan hinayag ng Diyos sa buong mundo na siya ang totoong Diyos. At naroon si Elias na naniwala sa Diyos at matapang na humarap sa 850 bulaang propeta. Isa itong tagumpay na naging posible dahil kasama ni Elias ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gaya ng sang nakaraan, maraming bulaang propeta sa panahong ito na naglalagay ng mga bitag ng panlilinlang na mag-aakay sa mga tao tungo sa pagkawasak. Sa panahong ito, saan mabubunyag ang maluwalhating gawain na pagkamit ng tagumpay ng may pananampalataya sa tunay na Diyos? Sinasabi ng Biblia na ang kasaysayan ni Elias, ang paghaharap ng 850 laban sa isa, ay nauulit sa panahong ito. Ang 7 kapistahan sa 3 panahon ay inalis noong panahon ng kadiliman. Ipinanumbalik ni Kristo Ansanghong ang dambana ng katotohanan at binuksan ang landas ng buhay tungo sa ina ng buhay. Si Kristo Ansanghong ay si Propetang Elias na nagpakita ayon sa propesiya ng Biblia at siya ay ang Diyos Espiritu Santo. At ang World Mission Society Church of God, kung saan nananahan ang Diyos Ama at Diyos Ina, ay ang totoong simbahan at doon ipinagkakaloob ng Diyos Elohim ang tagumpay ng kaligtasan.